Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Tahimik ang lahat, ang bibehave nyo ngayon. Kumusta ang isang buong linggong nagdaan? Mabuti. Matagumpay. Amen po ba? Malakas. Palusog ng palusog. Paganda ng paganda. Amen. Payaman ng payaman. Amen. Sa umagang ito, before tayo mag-umpisa, tayo po'y manalangin. Hilingin po natin ang paggabay na banal na Espiritu. Dakila't makapangyarihang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na muli, minsan pa, Panginoon, kami mag-aaral ng iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, sa umagang ito, ang pangunguna mo, ang pagkilos mo. I am praying for the infilling of your Holy Spirit right now, Lord, in our midst. I pray, Lord God, na isaturate mo, Lord, ang aming mga puso at isipan. Mangusap ka, Lord, individually, kung ano ang mensahe na nais mong ipahayag sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang ang bawat kapahayagan mo, Lord, ang magbigay sa amin ng pag-asa, kalakasan, kagalakan, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na wala na Espiritu ang mag-impart sa amin sa oras na ito ng Espiritu ng kagalakan, Espiritu ng kapayapaan, Panginoon. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito, Panginoon. Kapayapaan matatagpuan lamang namin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Salamat po, Lord. Alam namin ano man ang mangyari, ano man ang kaguluhan sa mundong ito, alam namin kami ay ligtas. Hindi mo kami pababayaan, Lord. Dahil ikaw ang nangako, ang mga pangako mo ay totoo. Mapangahawakan namin sa lahat ng oras. We will always be safe and sound in your presence, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ang topic ko po sa umagang ito ay about living in the upper room. Before, last time na nag-speak po ako, ano po ba yung topic na sinare ko sa inyo? Hindi na malala. Living a heavenly-minded life, di ba? Ngayon naman, living in the upper room. Living in the upper room. Matatagpuan po natin ang topic na yan sa Mark chapter 14, verses 13 to 15, at sa Ephesians chapter 2, verses 4 to 7. Ready na po ba ang lahat? Hallelujah. Sumigaw nga ng hallelujah! Praise God. Mabuti ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Ano man ang sitwasyon, kahit na medyo ganyan sa paligid natin, pero alam natin na mayroong pag-asa dahil tayo mga anak ng Diyos. Amen po? Hindi tayo apektado ng kaguluhan sa ating paligid dahil deep inside of us, we are peaceful. Dahil ang kabanalan ng Panginoong Hesukristo, ang espiritu ng kapayapaan ay patuloy na ini-impart sa atin ng ating Diyos. Amen po ba? Basahin po natin sa Mark chapter 14, verse 13 to 15. Naandun na po ba kayo? Sabi sa Tagalog, nandun na kayo? Mark 14. Sabi dito, umpisa natin sa verse 13. Sabi dito, okay, umpisa natin sa 12. Ang title po nung babasahin natin sa chapter na ito is Ang Huling Hapunan. Unang araw nun ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Araw ng paghahain ng korderong pampaskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, saan po ninyo nais na maganda kami ng hapunang pampaskwa? 13, inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa bayan at may masasalubong kayong isang lalaking may dalang banga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, pinapatanong po ng guro kung mayroon kayong silid na maaaring magamit niya at ng kanyang mga alagad para sa hapunang pampaskwa. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nung time na binasa ko ito, sabi ko hindi naman panahon ng Holy Week. Pero ito yung nais ni Lord na i-share ko sa inyo sa umagang ito. Dahil merong mga hiwaga, lalim no, merong mga lihim, merong mga instruction ng ating Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus, nung mga panahon na bago siya dakpin at ipako sa krus. This is the time na alam ng Panginoong Jesus na wala na siyang
hindi na siya tinanggap ng sambahayan ng Israel. At alam niya rin na merong mga pagbabanta sa kanyang buhay. Alam yun ng Panginoon at alam niyang nalalapit na rin ang araw ng kanyang paghahain ng kanyang sarili. Kaya very special sa kanya yung moment na to. Alam naman natin ang Panginoong Jesus ay kahit saan siya magpunta, He's always speaking in public. Hindi siya nahihiya magsalita sa harapan ng maraming tao. Ang kanyang mga kapahayagan, ang kanyang mga pagtuturo, open sa lahat. But this time, He is looking for a very intimate meeting with His disciples. Diba? Tayo man, pag naadalo tayo sa panahon na merong something sa ating pamilya, diba sometimes we are asking for the meeting sa loob ng pamilya. Nag-uusap tayo pag merong mga problema, merong mga kailangang harapin na pagsubok. Diba we are asking for the intimate communication. Mag-uusap para kung ano yung dapat gawin. This time, si Jesus, He is asking for the mere presence of His closest people sa buhay niya. Very special sa kanyang panahong ito dahil dito na niya iiwanan yung mga bilin sa kanyang mga trusted na mga alagad. So, sabi nung dalawang lingkod niya, ng alagad niya, saan tayo mag-celebrate ng Pasko? Alam niyo po yung Pasko, di ba? Passover. Yun yung panahon na kung saan sineselebrate ng mga Israelites yung Passover dahil inaalala nila kung papaanong sila ay inilabas ng Panginoon doon sa bansang Ehipto. So very, very special din sa kanila ang celebration na to. Talagang sineselebrate nila ito bilang pag-aalala kung paano sila pinalaya sa kanilang pagkalipin for how many years doon sa bansang Ehipto. Kaya sineselebrate po talaga nila ito. And then, this is the time also, hudyat ito na kung saan ang Panginoong Hesukristo ay mag-aalay na ng kanyang buhay. Alam niyo yon? Amen po ba? So, inutusan niyo din kanyang dalawang alagad para maghanap ng tahanan or ng lugar kung saan sila pwedeng mag-celebrate. Kaya ang topic ko sa umagang ito is, living in the upper room. Kasi binanggit po dito sa verse 15, sabi niya, He will show you a large upper room, furnished and prepared. There, make ready for us. Sabi dito, large upper room. Ano yung significance ng upper room sa pananampalataya natin at sa ating paglakad bilang Kristiyano? Sa umagang ito, malalaman natin kung anong ibig sabihin ng upper room na binabanggit sa talatang binasa natin. So pag sabi niya, furnished and prepared, ibig sabihin ready. Everything that is needed, andun na lahat yon, yung upper room. So, ano daw yung significance ng upper room? Ano ba to? Significance of living in the upper room for us Christians. Bakit kailangan natin pag-aralan? Why is it important for us to study this upper room described in the Bible? Dahil meron mga significant events sa Bible na naganap sa upper room. Number 1 nga po dito, yung Last Supper or yung final farewell discourse of Jesus happened in the upper room. The institution of the communion ay dito unang ginanap. Amen po ba? Sa upper room. Mababasa natin yan doon sa Mark chapter 14 verse 22 to 25. And then the Holy Spirit was given and received on Pentecost on the upper room. Alam natin yan sa Gawa chapter 2 verse 1 to 4 na kung saan yung mga disipulo, yung mga alagad ng Panginoong Hesukristo, nung nagkatipon sila doon sa upper room, bumaba on the Pentecost, on the 50th day after Esther, bumaba ang banal na Espiritu. Ang bawat isa sa kanila ay nilukuban ng banal na Espiritu, nakatanggap ng banal na Espiritu at nagsalita sa iba't ibang wika. Amen po ba? And then dito rin sa upper room, nangyari at naganap kung saan si Paul, si Apostol Pablo doon sa Troas, nung time na nag-speak siya, nag-preach siya hanggang madaling araw. Sa sobrang tagal ng preaching ni Apostol Pablo, alam mo kung anong nangyari? Sa Eutychus ay nahulog. Mula doon sa 3rd floor, nahulog siya at siya ay namatay, subalit muli siyang nabuhay sa pamamagitan ng pananalangin ni Apostol Pablo. So, maraming mga
significant na mga pangyayari ang naganap po dito sa upper room. Kaya sa umagang ito, hindi lang natin tingnan yung literal na kapahayagan kung ano yung upper room na sinasabi dito. Kunin din natin yung spiritual side po nito. Amen po ba? Excited kayo? Okay. Sa Ephesians, bakit ganun? Ano ba to? Sorry. Ayun. Okay. Sa Mark 14, tapos na tayo dyan, no? Sa Mark 14, hindi ko na ilagay yung Ephesians, ano? Sorry. Wala? Ephesians, please. Ephesians chapter 2, verse 4 to 7. Pakik nga, be. Iyon. Sa Ephesians chapter 2, 4 to 7, malikot ang kamay ko. Sa Ephesians chapter 2, verses 4 to 7, inahayag dito, pinaliwanag dito kung ibig sabihin ng upper room. Sabi dito, verse 4, "But God who is rich in mercy because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together, and made us sit together in heavenly places." Sa ibang salin, upper heavenlies, in Christ Jesus, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus. Sabi niya, ang ating Panginoon sa sobrang laki ng pag-ibig niya sa atin, nung ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay at iniupo sa kanang trono ng Ama dun sa kalangitan, tayo man daw ay binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan kay Kristo Jesus. At yung sinasabi ditong upper room, this is our position as believers of Christ. Amen po ba? The upper room speaks of our position. Ano yung position mo bilang mananampalataya ni Kristo na nung siya ay namatay at muling nabuhay at inupo sa kanang trono ng Ama doon sa kalangitan, ikaw man ay inupong kasama niya. Ano ang ibig sabihin na inupong kasama niya? Ibig sabihin, ang lahat ng pabor, ang lahat ng grasya na meron na dumadaloy sa ating Panginoong Hesukristo, ganun ka din. And all the dominions and power and authority na meron ng Panginoong Jesus, meron ka din. Amen po ba? We have this dominion and power na sinasabi sa Ephesians chapter 1, verse 20 to 23, "Far above all principality and power and might and dominion and every name that is named not only in this age but also in that which is to come." Lahat ng kapamahalaan, kapangyarihan ay meron ka din. Sinasabi ko ba na, hindi ko sinasabi na ikaw ay Diyos, amen po ba? But because in the Spirit we are in Christ, we have this authority and power to reign in this life. Pag sinabing reign, nais ng Diyos na tayo ay lumakad na hindi talunan. You have to reign in every circumstances in your life. Ibig sabihin, God has called you to walk in dominion, katulad ng pagkakatawag niya kay Adan at kay Eva nung unang panahon na hindi pa sila nagkakasala, meron silang power, meron silang authority. Kaya yung mga hayop, sumusunod sa kanila, kahit ang mababangis na hayop, sumusunod sa kanila. Dominion is also translated in Greek as basilio. Ibig sabihin, you have this kingly power and authority to speak in every circumstances in your life. And lahat yun ay susunod. We have this power. May power ang ating mga dila, ang ating mga dila na mag-proclaim. Amen po ba? We have this dominion and authority. Kaya bilang mananampalataya ng Diyos, mananampalataya ni Kristo, gamitin mo ang authority and in your power. Huwag mong sasayangin yung authority at power na merong binigay sa ang Panginoon. Dahil hindi pwedeng yung pakikipag-isa natin kay Kristo ay mawala ng kabuluhan. We are united in Christ. As Christ is, so are we in this world. As Christ is seated at the right hand of the Father of God, ganon din tayo in spirit. In jet na andito tayo sa mundong ito, but then, yung power and authority and dominion nasa atin. Huwag nating sayangin. Amen po ba? You are in this upper room. The upper room speaks of third heaven. Merong three levels of heaven. The first heaven, yung nakikita nyo yung kalawakan na yan. Nakikita nyo yung, ano ba yan sa Tagalog? Clouds.
And after that, the galaxy, the second heaven, and the third heaven where God dwells. Where there's perfect peace. Amen po ba? Naandun tayo sa third heaven, kasama natin si Kristo in spirit. Amen po ba? And because we are in the third heaven, we are in this place, above all powers and principalities, dapat lamang na mag-manifest sa buhay natin yung kapangyarihan, yung authority, yung dominion na binigay sa atin, in-impart sa atin ng Panginoon. Amen po ba? So, the upper room speaks of heavenly places, far above all powers and principalities. Ito din yung binabanggit ni Haring David doon sa Psalm 91. Sabi niya, Psalm 91:1, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. Sino daw naghahagad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga yung makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, moog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagkakatiwalaan. Ikaw ay kinukupkop ng ating amang nasa langit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakalapit na anumang sakuna, problema, sitwasyon ng buhay na pwedeng gumapi sa iyo. Dahil you are in a secret place of the Most High. Before, nung ang Panginoong Jesus ay hindi pa namamatay sa krus ng Calvary, itong lugar na to, this is a very secret place. Hindi pa ito na ihahayag. Kaya sabi ni David, secret place of the Most High. But then, noong tayo ay iniupong kasama ng Panginoong Hesukristo, this is no longer a secret place for us. Alam na natin tong lugar na to. Lugar na kasama ang Panginoong Jesus, kung saan we are well provided. Amen po ba? Sheltered and protected. Maraming rumors of wars. You have this peace of mind. Dahil alam mo, you are protected. Amen po ba? 24/7, protektado ka, tulog ka man, may ginagawa ka man, wala ka mang ginagawa. Alam mo, protektado ka sa lahat ng oras. Amen po ba? We are sheltered and protected because of the power of Jesus Christ that's in us. We are seated with Christ in heavenly places. So living in the upper room is a picture of us seated with our Lord Jesus on the heavenly places, living under the grace of God where we are blessed, well provided, sheltered, and protected. Masarap balik-balikan ang katotohanan ito, lalo sa mga panahon ng kaguluhan. Kasi alam niyo ba, Sunday is a time kung saan ang bawat isa dapat sa atin ay napapalakas ang salita ng Diyos. Amen po. So kailangan ma-remind muli tayo para pagharap natin ng Monday, malakas ulit ang loob natin. Amen po ba? Every time na nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan, pagdududa, pagkatakot, balikan natin yung posisyon natin that we are living in the upper room with Christ Jesus. Protected, well-blessed, sheltered, and everything that we needed, provided. Amen po ba? Sabi sa Mark chapter 14 verse 13 to 15, yung binasa natin kanina, sabi niya, He sent out 2 disciples and said to them, Go in the city, a man will meet you carrying a pitcher of water, follow him. What is the meaning of a man carrying a pitcher of water? Sa kapanahonan natin, gusto ko lang i-emphasize, no? A man carrying a pitcher of water are the ministers of the Word of God. They are the pastors, the teachers, the elders, and everyone na nag-share ng mabuting balita patungkol sa kaligtasan. Ito yung binabanggit dito. Sabi niya, carrying a pitcher of water. Ano yung pitcher of water? These are the knowledge and revelations ng banal na Espiritu na nais na ipahayag sa mga tao na kailangan mapahayagan ito, katulad natin. Amen po ba? Bakit mahalaga yung water na dala-dala niya? Gusto ko lang banggitin tayong lahat, dumaan tayo sa iba't ibang pagtuturo, amen po ba, sa iba't ibang churches, sa iba't ibang denomination. Pero sinasabi ng salita ng Diyos sa umagang ito, kung saan nakuquench, the water of, na binabanggit dito, this represents also the Holy Spirit and the revelations of the Holy Spirit, kung saan kang lugar na tinawag at uma-attend na yung kauhawan mo sa salita ng Diyos at sa revelation at sa kapahayagan ng Diyos ay nasa-satisfy. Amen po ba? Kung saan ikaw nakakapakinig ng katotohanan na nagbibigay ng pag-asa
sa kaluluwa mo, sa spirit, nagpapalakas ng espiritu mo, manatili ka doon. Mahalaga na yung pinapakinggan natin ng mga ministers, leaders, pastors, na nagpapahayag ng salita ng Diyos, dapat ang dala-dala niya ay revelation, knowledge from the Holy Spirit. Because the water here represents the Holy Spirit. Huwag nating sayangin. Very precious ang buhay na to. Para sayangin natin sa mga maling pagtuturo. Maging matalino tayo sa pakikinig, kung sino pakikinggan natin. Sa mga nagtuturo sa atin. Kung natagpuan mo yung sarili mo na nafe-feed ka sa lugar na kung nasan ka at nafe-feed ka ng tamang katuruan, manatili ka dyan. Bagamat may mga problema, totoo naman yon, may mga conflict, may mga kunting sigalot, pero ang mahalaga, napapakain ang iyong espiritu, ang iyong kaluluwa. Lumalago ka, napapalakas ka. Amen po ba? Yung ibig sabihin po dito, you will meet a man carrying a pitcher of water, follow him. I-follow mo yung kung sino yung minister, kung sino yung preacher, kung sino yung teacher na nagtuturo ng salita ng Diyos. Na puro pawang katotohanan lamang ang inihahayag. Hindi basta-basta mga assumption, hindi basta-basta mga hula, hindi mga basta-basta, ano ba yun yung mga tinuturo nila na mga guidelines, mga hypothesis, hindi yun. Kailangan may certainty yung ating pinapakinggan. Ano yung certainty na yon? Makikita lamang natin dito sa salita ng Diyos, ang babasa natin sa Biblia. Amen po ba? Hindi natin kailangan sumunod sa mga rules and regulations na mga binibigay ng mga ibang nagtuturo. Dahil ang magtuturo sa atin ng katotohanan, ang salita ng Diyos. Amen po ba? Follow those teachings na mag-quench ng thirst mo sa katotohanan patungkol sa salita ng Diyos at magpapalakas ng iyong espiritu. Amen po ba? We need to follow the leading of the Holy Spirit in our life, in finding ministry or church na kung saan your spiritual thirst is being quenched. Follow the minister who has the full refreshing waters. Don't follow people with suppositions or theories. Our life is too precious to live in those theories. Huwag tayong sumunod doon sa mga maling katuruan. Kaya maraming naliligaw. Kasi hindi tayo nag-iimbestiga, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos kung ang ipinapahayag niya ba ay nakabatay pa rin sa salita ng Diyos. Maraming magpapahayag ng sinasabing salita ng Diyos. These end times, marami ang maliligaw ng landas. Pero ikaw at ako, dahil alam natin kung ano ang katotohanan sa salita ng Diyos, manatili tayong nakabatay doon sa nakasulat sa Biblia. Amen po ba? Huwag tayong magpapadaya. Marami ang mandaraya. Amen po ba? Sinasabi nitong tubig ay representasyon ng banal na espiritu at ang kanyang mga kapahayagan na inihahayag ng inyong mga leaders, ng inyong pastors at ng inyong mga teachers. Patuloy tayong uminom sa katotohanan ng mga kapahayagan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Para lalong lumakas ang ating pananampalataya. So sabi dito, sa verse, balikan ko lang yung verse 14, sabi dito, then He will show you a large upper room, furnished and prepared. Ano pang ibig sabihin dito na large upper room, furnished and prepared? This is the picture of the Holy Spirit imparting on us. Sinasabi dito that our life as a believers of Christ starts in the finished work of Jesus Christ on the cross. Anong ibig sabihin dito? Ang pananampalataya natin, ang lahat ng mga ginagawa natin ay nakabatay kung ano ang tinapos ng Panginoong Jesucristo dun sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? We are doing things na alam na nating prepared na sa atin. Healing, tapos na yon. Tinapos na yun ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sakit at karamdaman, wala na yon. We are praying for healing because we already know that is already given to us. Amen po ba? We are preparing things that has already been prepared prior pa. Kaya ang paglakad natin, alam natin, tagumpay agad eh. Kasi alam natin, prepared na siya before pa natin lakaran. Yung mga hinihingi natin sa ating Panginoon, nagpipray tayo for confirmation na lang dahil alam natin, sa umpisa pa lamang, inihanda na yun sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Everything that in a Christian life is already finished and prepared at the cross by Jesus Christ. Kailangan nating mag-look forward doon sa mga promises ng Panginoon sa ating buhay.
this time, nais ng Diyos na maranasan mo yung pagkilos niya in a way na magugulat ka na lamang, yung magkakaroon ka ng masusurprise ka. Nais ni Lord i-surprise ka sa mga bagay na hindi mo man lang inisip o pinangarap, pero ibibigay sa iyo ng Lord sa mga panahong ito. Masarap i-surprise, di ba? Nais ng Diyos i-surprise ka. Marami siyang mga kapahayagan, marami siyang biyayat pagpapala na nais niyang makuha at maranasan mo pag naunawaan mo lamang na ang lahat ng mga ito, lahat ng pangangailangan sa buhay mo ay inihanda na sa iyo ng Panginoon. We are walking in the finished work of Jesus Christ. Everything is already prepared. Kailangan na lamang nating lakaran at paniwalaan. Amen po ba? The Holy Spirit is telling us to live a life based on the finished work of Jesus Christ. We can look forward to the Lord bringing to pass the promise of Deuteronomy chapter 6 verse 10 to 11. Sabi kasi sa Deuteronomy, dadalhin kayo ng Panginoon sa lupain na kanyang pinangako sa inyo mga ninuno kina Abraham, Isaac at Jacob, upang ibigay sa inyong malalaki at mabubuting lungsod na hindi mo tinayo, at mga bahay na puno ng lahat ng mabubuting bagay na hindi mo pinuno, at mga balon na hindi mo hinukay, mga ubasan at mga puno ng ulibo na hindi mo tinanim, at ikaw ay kakain at mabubusog. Ano ang gusto sabihin ni Lord? Nais ni Lord ibuhos sa iyo yung matinding pagpapala niya sa lahat ng aspeto ng buhay mo, lahat ng hinihiling mo sa Kanya. Nais ng Diyos ibigay yun sa iyo. Paanong paraan? You just need to believe and receive. You need to believe that everything has already been prepared. Anong ibig sabihin dito? Huwag tayong umasa sa sarili nating galing, sa sarili nating kaalaman, sa sarili nating karunungan. Huwag tayong maging proud. Sabi sa Deuteronomy, it is He who gives us the ability to produce wealth. Huwag natin siyang kalilimutan doon. Amen po ba? Kung nais mong maging matagumpay ang buhay mo, kailangan mong i-recognize na ang lahat ng mga bagay na ito sa buhay mo, ang Diyos ang nagbigay. Hindi dahil ikaw ay magaling, hindi dahil ikaw ay marunong, hindi dahil ikaw ay masipag, kundi ang lahat ng mga pagpapalang ito ibinigay ng Diyos dahil nais niyang maranasan mo ito. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko sinasabing maging tamad ka, huwag ka nalang gumawa. Gumawa ka with a consciousness, with knowing na kaya to, mangyayari to. Ang mga visions na tinanggap ko, ang mga pangarap na meron ako, mangyayari to. Dahil kalooban ng Diyos na makuha ko to. Amen po ba? Kumbaga lumalaban ka sa isang laban na alam mong panalo ka na. Amen po? Ganon ang katayuan ng isang Kristiyano. Lumalaban tayo, humaharap tayo sa isang laban na alam natin sa umpisa pa lamang panalo na. Kaya ba, malakas ang loob mo? Sa umpisa pa lang malakas ang loob mo. Yun ang nais ng Diyos na maunawaan natin sa umagang ito. Ang laban sa buhay na ito, sigurado ng panalo. Ilagay natin yan sa ating mga isip. Ano mang klaseng laban yan, panalo ka na sa umpisa pa lang. So, madali nang lumaban dahil alam mo, in the end, panalo ka, alam mo na yung the end eh. Pero kung wala kang alam, kung ano yung magiging kahihinatnan, di syempre natatakot ka. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, it is already been finished. Tinapos na ng Panginoon. It is already prepared. Amen po? So ano pa ang magbibigay sa iyo ng takot para abutin yung pangarap mo? Yung mga minimithi mo sa buhay. Sabihin nyo, si Sister Jelly, lagi na lang ang sinishare niyan, prosperity, yung ganyan. Kailangan natin yun eh. Dahil hindi naman plano ng Diyos na mabuhay tayong kawawa, mahirap, nandulupaypay. Ayaw ni Lord that we are yung Kristiyano na talunan. Hindi yun eh. Ano pa, bakit pa natin inaaral ang salita ng Diyos? Bakit pa meron tayong Diyos kung alam naman din natin, talunan din tayo? What's the purpose? Diba? So nais ng Diyos ipaunawa sa atin sa umagang ito that you are victorious. Ever since, sa umpisa pa lang ng laban, victorious ka na. Para wag kang matakot, wag kang mangamba. Amen po ba? Ang laban sa buhay hindi sa'yo, kundi sa Diyos. The battle is not ours, it's the Lord's. Amen po ba? The battle is the Lord's. Kahit si David nung time na nilabanan niya si Goliath, alam niya sa umpisa mananalo siya. Sabi niya, sa araw na ito, sabi niya, Goliath, ang katawan mo ay kakainin ng mga mababangis na hayop dyan sa gubat. Sigurado ang panalo ko. Tinutuya siya ni Goliath. Sabi niya, ikaw, ano ba ako? Aso ba ako para labanan mo ng tungkod? Pero malakas ang loob ni David. Ganun din nais ng Diyos ang maging kalooban natin sa umaga. Lakasan natin ang ating loob. Ano man yung laban sa buhay, panalo tayo. Amen po ba? Dahil inihanda na ng Diyos
ang mabubuting bagay para sa atin sa umpisa pa lamang. Amen po ba? Wala tayong dapat gawin kundi tanggapin, lakaran ang mga pagpapalang yun sa ating buhay. Amen po? Ito yung ibig sabihin ng Deuteronomy 6:10-11. Amen po ba? Ayaw. Oh. Ano daw ba yung significance? Anong importance ng living in the upper room? Bakit mahalaga na maunawaan natin yung pamumuhay doon sa upper room? May 4 na puntos lang akong gustong i-share sa inyo sa umagang ito. Number 1, the upper room is the place of healing. Number 2, the upper room is the place of practical wisdom of every area of your life. The upper room is the place of being filled with the Spirit. And number 4, the upper room is a place of resurrection. So doon tayo sa number 1, that the upper room is a place of healing. Dito sa upper room na binanggit kanina, sa binasa natin, sa Mark chapter 14 verse 22-24, in-institute ng ating Panginoong Hesus dito yung Lord's Supper or the Holy Communion, which is, ang Greek word nito ay Eucharist. Ibig sabihin ng Eucharist, good, you means good and charis means grace. Eucharist, ibig sabihin, the Holy Communion is the good grace of God na ibinigay niya sa atin. Ano ba sa Tagalog? Mabuting biyaya ng Panginoon. Kagandahang loob ng Panginoon. Ang banal na hapunan ay kapahayagan ng kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay. Bakit? Sa pamamagitan nitong Holy Communion or the Last Supper or the Eucharist, dito inihayag ng Panginoong Hesukristo yung mangyayari sa Kanya. Amen po ba? Sabi sa Mark chapter 14 verse 22-24 at sabi sa 1 Corinthians 11:23-26, sabi po doon, sa Mark 22, sabi doon ng Panginoon, itinuro niya doon yung sabi niya, dumampot ang Panginoong Hesus ng tinapay at pinaghati-hati at inabot sa mga alagad. Sabi niya, kunin ninyo ito ang aking katawan. Dumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos ay inabot niya iyon sa mga alagad at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo, pinagtitibay nito ang tipan ng Diyos, ang aking dugo ang magbubuhos para sa marami. Dito in-institute ng Panginoong Hesus ang Holy Communion and dito nag-umpisa the new covenant na meron tayo sa ating Panginoong Hesus. The new covenant which represents the blood of Jesus Christ. Ang new covenant na to, ang sa walang hanggang covenant na sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga dugong ibinuhos sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay napatawad sa iyong mga kasalanan forever. Kasi yung old covenant of blood, na kung saan ang mga Israelites ang nag-aalay ng mga tupa, ng mga kambing, yung mga dugo kanilang ibinubuhos as temporary na salvation ang ino-offer lamang nun. Temporary redemption, pansamantalang kaligtasan. Every year nag-o-offer sila noon, pero yung pag-o-offer ng Panginoong Hesukristo ng kanyang dugo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, once and for all, final. Wala namang mangyayari pang ibang pagtubos, nag-iisang pagtubusin at ang pagtubos na to final na. Wala nang mangyayari, kompletong katubusan ang ibinigay sa atin ng Panginoong Hesukristo. This is the new covenant that we are walking. Dito tayo linalakad ng covenant, dito sa covenant na tayo lumalakad bilang Kristiyano. Hindi na nakabate sa dugo ng mga hayop, kundi sa dugo, sa precious blood of Jesus Christ na ibinuhos sa krus ng Kalbaryo para sa kumpletong kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Amen po ba? Siniyasat na ng Diyos ang bawat isa sa atin at wala ni isang naiwang speck of sin dyan sa'yo. Lahat yun nilinisan ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Kompletong katubusan ang ibinigay ng Panginoong Hesus. Amen po ba? And aside from that, bakit ko sinasabing this is a place of healing? Sabi po doon sa pinahayag ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 11:23-26, yung kapahayagan ng katotohanan doon sa Lord's Supper na in-institute ng Panginoong Hesus. Sabi po doon, for I received from the Lord that I also delivered to you that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, take it, this is my body which is broken for you. Do this in the remembrance of me. Do this in the remembrance of me. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood.
This do as often as you drink it in remembrance of me. So every time that we are partaking of this Holy Communion na gagawin natin sa umagang ito, we are remembering Jesus. Nais ni Lord, every time, as much as possible, palagi nating maalala yung sakripisyo ng Diyos, ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Because this is the best expression of His love for us. Yung inialay niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan nating lahat. Amen po ba? In remembrance of Him. Paulit-ulit natin gagawin to. Paulit-ulit natin siyang aalalahanin sa kanyang pagpapakasakit sa krus ng Kalbaryo. Sabi po doon sa 1 Peter 2:24, bakit ko sinabi na this is a place of healing? Sabi sa 1 Peter 2:24, please nga, sabi dito, He who Himself bore our sins in His own body on the tree, that we, having died to sin, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Sa pamamagitan ng kanyang latay na tinamo, sabi sa unang Pedro 2:24, sa pamamagitan ng kanyang mga latay na tinamo, ikaw ay gumaling sa iyong karamdaman. Nasusulat sa Biblia, katotohanan. So, ano ang reason para hindi ka gumaling? Ano ang dahilan para hindi ka gumaling? Sinasabi ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ikaw ay gumaling. So, own the healing. Tanggapin mo, kunin mo, angkinin mo ang kagalingan. Dahil sinasabi ng salita ng Diyos. Yung pagpapakasakit ng Panginoong Hesukristo, hindi dapat mawala ng kabuluhan. Dapat mag-manifest sa buhay mo. Kung meron kang sakit at karamdaman, sabihin mo sa Kanya, sinabi mo sa iyong salita, by your stripes I am healed, and so I am healed. Lakaran mo yung kagalingan dahil pinangako yun sa iyo ng Diyos. Hindi libre yung kagalingang tinanggap mo. Isang malaking sakripisyo ang kapalit noon. Ang masugatan ng Panginoong Hesukristo. Sabi doon ng mga scholars at ng mga nababasa ko na mga writings ng mga scholars, wala nang natira kahit ano pa mang parte ng balat sa likod ng Panginoong Hesus. Nawakwak talaga yung kanyang likod. Para saan? Dahil sa pamamagitan ng mga latay na kanyang tinamo, magumaling ka sa anumang uri ng sakit at karamdaman. Amen po ba? Amen. So when we partake of it, we remember our Lord and His finished work for us. Kung paano niya tinanggap siya na walang kasalanan, ang Panginoong Hesus wala siyang kasalanan, pero doon sa krus ng Kalbaryo, naging siyang kasalanan para sa ipapatawad ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Nagkaroon tayo ng tinatawag na exchange. Ikaw na dapat na makasalanan na ipinako sa krus ng Kalbaryo na dapat mamatay, because the wages of sin is death, dapat ikaw ang mamatay. Pero ipinalit ng Panginoong Hesus yung kanyang buhay. Na dapat na ikaw ang nag-suffer, siya ang nag-suffer. That is the best expression of His love for us. Dapat nating alalahanin yung kabutihan at pagpapakasakit ng Panginoong Hesus. Dahil yun ang nilalakaran natin mga Kristiyano. Amen po ba? Yun ang sustansya na meron tayo. Yun ang pinanghahawakan natin. Yung kaligtasan na tinamo natin dahil sa pagpapakasakit ng Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Excuse me. Doon sa Matthew chapter 15 verse 27 to 28. Kung matatanda niyo yung istorya doon sa Matthew chapter 15, 27 to 28, merong isang babae na lumapit kay Jesus, sabi niya, masakit ang anak ko, pagalingin mo siya. Kung maaari, pagalingin mo siya. Pero anong sagot sa kanya ng Panginoon? Sabi niya, sabi niya doon sa Matthew 15, balikan nga natin. Naalala ko lang. May relationship to dito sa Lord's Supper and dun sa bread na kinakain natin every communion. Matthew 15 verse 27. Sabi po dito, sabi po, may isang kananaya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito. Ngunit, hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, palisin na nga po ninyo isya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit, lumapit sa kanyang babae, lumuhod at nagmakawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon, sumagot si Jesus. Hindi dapat
kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. 27, totoo nga Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng Panginoon. Tugon ng babae at sinabi na sa kanya ni Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya, mangyari ang hinihiling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. This is the shadow of the things to come. Hindi pa man, yes, na-emphasize dito yung pananampalataya ng babae pero ito rin ay isang kapahayagan doon sa mangyayari na kung saan the communion will be instituted by Jesus Christ. Amen po ba? Na sa pamamagitan ng mga tinapay na kinakain natin na symbolizes of the body of Jesus Christ, nagkakaroon ng kagalingan. Huwag nating maliitin yung mga ginagamit natin na elements sa pagko-communion. Sabi nyo, hindi naman yan totoong katawan ng Panginoong Jesus. But it represents the body and the blood of Jesus Christ. Katulad ng binanggit dito sa Matthew 15, yung shadow, yung anino ng mangyayari at magaganap. Sa pamamagitan, nagsabi ng patalinghaga ang Panginoong Jesus dito, na yung tinapay ay para lamang sa mga sambahayan ng Israel. Pero sabi niya, kahit man crumbs, maliit na parte ng tinapay, pag kinain ng mga hindi mga Israel, tayo mga hintil, tayo ay gagaling sa ating mga karamdaman. Ganun ang nangyari sa anak ng Cananea, di ba? Hindi siya Israelita, pero nagtamo siya ng kagalingan dahil sa pananampalataya niya na yung blessing ng kagalingan ay hindi lamang doon sa mga Israelites, doon sa mga pinangakuan, doon sa mga chosen, pati maging sa atin man mga hintil. And true for the past 2,000 years, ang nananagana sa lahat ng blessing na kaloob ng Panginoong Hesukristo, it's the Gentile world. Dahil tayo ang tumanggap sa Panginoong Jesus. Amen po ba? But then, hindi nakakalimutan ng Panginoon ng bansang Israel. Babalik siyang muli at muli itataas niya ang bansang Israel at sila ay manunumbalik sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? We must be grateful na tayo mga hintil ay nagkaroon ng pagkakataon na maranasan yung biyaya at pagpapala, kagalingan na nagmumula sa ating Diyos. Amen po ba? Isang malaking pribilehiyo po para sa atin. So, gusto ko lang i-emphasize, every time that we partake the Lord's Supper or the communion na gagawin natin sa umagang ito, dapat meron tayong consciousness. Bakit ba namin ito pinapartake? Ito ba ay isang paraan lamang na parang religious ginagawa lang namin to parang out of may masabing communion or what? Ginagawa ba namin to para lang sa parte lang ng aming programa? Tandaan po natin, napakahalaga ng communion. Amen po ba? Huwag nating i-despise or ipagwalang bahala yung pagkakataon na tayo nagko-communion. Bakit? Sa pagkakataong tayo nagko-communion, inaalala natin ang Panginoong Hesukristo doon sa pagpapakasakit niya sa krus ng Kalbaryo. At higit sa lahat, this is our opportunity to receive our healing. Amen po ba? We have this consciousness. Sabi doon sa salita ng Diyos, ang kumakain at umiinom. Basahin ko, ha? Para malinaw. First Corinthians. Dadagdag ko lamang para malinaw. First Corinthians 11:23-26. Sabi po doon, tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at uminom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ang sino mang kumakain ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. So mahalaga na every time na magpapartake tayo ng communion, isipin natin anong purpose nito. Bakit namin to ginagawa? Ito ba ay basta na lang uminom at kumain?
Dapat we have this consciousness. Kaya natin to ginagawa dahil yung katawan ng Panginoong Hesukristo na sinisimbolize ng tinapay, yung tinapay na nagsisimbolize ng katawan ng Panginoong Hesukristo na nasugatan para ikaw ay gumaling. Magkaiba yun ha, tsaka yung dugo na ibinuhos, magkaiba ang purpose nun. Hindi mo siya dapat kunin yung significant, yung kanilang meaning, isa na isa lang. Sabihin mo, itong communion na to ay para lang sa kaligtasan ko, para sa aking eternal life. Hindi. Dalawa ang ibig sabihin ng communion. Dapat aware ang bawat isa sa atin. Dahil sabi sa salita ng Diyos, kapag ito ay kinain at ininom mo, nang hindi mo pinapahalagahan, ikaw ay umiinom ng kahatulan at umiinom at kumakain ng kahatulan para sa iyong sarili. Kaya sabi niya, kung kaya't marami ang mahihina at sakitin at marami na sa inyo at mailan ang namatay. Pag hindi mo pala inunawa kung ano ang purpose ng communion na ginagawa mo, para saan yan, walang kapahayagan, walang manifestation sa buhay mo. So maging maingat po tayo sa pagkain, sa pag-inom during Holy Communion. Unawain natin ang ibig sabihin nito. Ang katawang ito ay para sa aking kagalingan at ang dugong ng ito ay para sa aking kapatawaran ng aking kasalanan. Hindi pwedeng isa lang, dalawa ang ibig sabihin. Amen po ba? Malinaw na? Every time na mag-Holy Communion tayo, dapat alam nyo kung ano yung purpose nun. Para makuha nyo yung benepisyo kung bakit natin ginagawa ang Holy Communion. Amen po ba? Para magtamo ka ng kagalingan sa iyong katawan at alalahanin mo ang kaligtasan mo ay dahil sa dugo na ibinuhos ng Panginoong Hesukristo. Malinaw? Hindi ako galit. Nagpapaalala lamang. Amen po ba? And the second one is that upper room is the place of practical wisdom in every area of our life. Sabi sa Acts 20 verses 8 to 12, there were many lamps in the upper room where they were gathered together, and a window sat a certain young man named Eutychus, who was sinking into deep sleep. He was overcome by sleep, and as Paul continued speaking, he fell down from the third story and was taken up dead. But Paul went down, fell on him, and embracing him, do not trouble yourselves, for his life is in him. Ito yung sinasabi ko kanina na sobrang haba ng preaching, kaya wag kayong tutulog. Pag may nagpipreach sa unahan nyo, kahit mahaba, tiising nyo, wag kayong matutulog. Dahil si Eutychus, sa sobrang haba ng preaching na Apostol Pablo, inabot na madaling araw, nakatulog at nahulog sa bintana at namatay. Ano nga ibig sabihin? Dito muna tayo sa Eutychus. Eutychus, ano ibig sabihin ng Eutychus o Eutychus? You is good, di ba? Kanina sinabi ko na sa inyo, ang meaning ng you good sa Greek. Tychus, fortune, good fortune. Kung gusto mo daw, ano ang nais ipakahulugan sa pangalan ni Eutychus dito? Kung gusto mo daw maranasan ang good fortune sa buhay mo, huwag kang matutulog. Huwag mong kakalimutan ang salita ng Diyos. Magpagbulay-bulayan mo. Amen po ba? Dahil si Eutychus natulog Ano nangyari sa kanya? Namatay. Kung gusto mo maging patuloy na mananagumpay sa buhay mo, patuloy mong pakinggan ang salita ng Diyos. Basahin mo ang salita ng Diyos, dilid-dilin mo araw at gabi. Amen po ba? Para maging magtagumpay ka, para magkaroon ka ng good fortune, good success. Amen po ba? Yun ang ibig sabihin ng Eutychus or Eutychus, good success. So para hindi ka matulad kay Eutychus na namatay, mabuti na lamang at binuhay siya muli ni Apostol Pablo, manatili kang magbasa at makinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi dito, many lamps in the upper room. Ano ba ibig sabihin ng many lamp? Many lamps in the upper room. The lamp na sinasabi po dyan, it is the light of the Shekinah glory of God. In this end times, maraming problema, di ba? Maraming mga, kumaga ang mundo padilim na ng padilim. Amen po ba? Subalit, dahil meron tayong banal na Espiritu na nasa buhay natin, because this lamp represents the Holy Spirit. Amen po ba? Expect to experience God's light in our lives and situation. Kahit na madilim, may problema, alam natin na may solusyon. Saglit lang yung problemang yun. Because yung light of God, the Shekinah glory of God, will bring manifestation, revelation, wisdom, paano mo ma-overcome ang mga problema mo. Amen po ba? And
When you receive and operate in God's wisdom, you will not lose out. Hindi ka matatalo sa buhay. Kapag ang banal na Espiritu ay patuloy na nagniningning at nagliliwanag sa buhay mo, hindi ka matatalo, hindi ka madadaig ng problema ng anumang mga trial sa buhay mo. Amen po ba? Sa kabila ng pagdilim ng mundong ito, tayo mga anak ng Diyos, mananatiling tayo nagliliwanag. Katulad nung panahon ang mga Israelites during that time na nagkaroon ng malawakang kadiliman sa buong Ehipto. Amen po ba? For 3 days and 3 nights, madilim ang buong Ehipto. Pero doon, sa lugar ng mga Israelita, meron silang liwanag. Amen po ba? This is the spiritual light of God. Kahit na ang mundo magkagulo man sila dyan, magtakbuhan man sila dyan, matakot man sila, tayong may liwanag ng Diyos, may kapahayagan ng salita ng Diyos, mananatili tayong may pag-asa. May pag-asa tayo, may liwanag tayong nakikita, may pag-asa sa kabila ng mga problema. Amen po? The upper room is the place of being filled with the Spirit. Sabi sa Acts 2, chapter 2, verse 1 to 4, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Doon sa upper room, doon on the day of the Pentecost. Pentecost is on the 50th day. 50th day from the Passover, yun yung Pentecost. Doon unang tinanggap ng mga mananampalataya, ng mga disciples of Jesus Christ, ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Dito nangyari at naganap sa upper room, yung kapuspusan ng banal na Espiritu sa lahat ng mananampalataya. And during that time, 3,000 souls were saved. Marami na nampalataya dahil nagulat sila. Nagsasalita ng iba't ibang wika ang mga alagad ng Diyos, ang alagad ng Panginoon, at sila ay nanampalataya. Totoo nga. 3,000 people were saved during that time ang nanampalataya sa Panginoon. Ano ibig sabihin ng upper room? Nearness to Jesus Christ, seated with Christ. Kung nais mong patuloy kang mapuspos ng banal na Espiritu, huwag kang lalayo sa Panginoong Jesus. Kung nais mong maranasan ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay mo, kumapit ka ng mahigpit sa Panginoong Jesus. Huwag kang hihiwalay. Huwag mong bibitawan ang pananampalataya mo. Amen po ba? Kung nais mong patuloy na maranasan ang pagkilos ng banal na Espiritu, manatili ka dun sa upper room. The upper room is the place where Jesus Christ is. Amen po ba? Kung nais mo na mapuspos ka ng banal na Espiritu, magpatuloy ka doon sa kalalagayan mo, katabi ang Panginoong Hesukristo. Amen po ba? And the fourth one is, the upper room is, so as we dwell in the upper room, learn into the leading of the Holy Spirit and be filled with life. Kapag ikaw ay nananatili sa presensya ng Panginoong Hesukristo, patuloy mong mararanasan ang pagkilos ng banal na Espiritu, ang kanyang mga leadings, ang kanyang pagtuturo. Hindi ka maliligaw, hindi ka matatalo. Meron kang guide, kumbaga para sa kompas, may kompas ka. Kung umaakyat ka sa bundok, may dala kang kompas, hindi ka maliligaw. Amen po ba? Manalitili tayong nagtitiwala sa pagkilos sa banal na Espiritu sa ating buhay. And last na po ito, the upper room is a place of resurrection. The upper room is a place of resurrection. Sabi po doon sa, bakit ko sinasabing it is a place of resurrection? Merong mga instances dito sa Biblia na kung saan may mga taong patay na ngunit binuhay doon sa upper room. Number 1 na istorya ay si Elijah. Sa 1 King chapter 17 to 22, na kung saan si Elijah, yung anak ng babaeng balo na kumalinga sa kanya during tagutom ay nagkasakit at namatay. Kaya sabi sa kanya ng babaeng balo, pumarito ka ba sa akin upang hatulan ako sa aking mga kasalanan? Bakit kailangan mamatay ang anak ko? Anong ginawa ni Elijah? Kinuha niya yung bata, dinala niya sa kanyang room, sa upper room, at in-embrace and nag-pray at nabuhay. Amen po ba? Pangalawa, sa 2 Kings 4, 8 to 36, si Elisha, nung time na
Yung anak ng Shunammite woman, naalala niyo yung Shunammite woman, yung nagpagawa ng room para kay Elisha, dahil laging nadaan doon si Elisha, mayaman sila, sabi niya, ito ay lingkod ng Diyos, ano kaya kung pagawa natin siya ng room dito sa bahay natin? Dahil sa kabutihang loob na pinakita sa kanila ng babae, sabi ni Elisha sa kanyang assistant kay Gehazi, Gehazi, tanungin mo nga sa kanya kung anong gusto niya. Kung anong gusto niya at ibibigay natin. Sabi ni Gehazi, wala silang anak. Kaya sinabi niya dun sa babae, sa next year, sa ganitong panahon, meron ka ng anak. Sabi niya. Sabi ng babae, wag mo akong paasahin. Pero nangyari at naganap. Nagbuntis siya, nagkaanak siya. At dumating ang time na lumaki ang bata, subalit namatay. Namatay yung bata na yun, nawala si Elisha sa kanilang lugar. Anong ginawa ng nanay? Imbes na mag-iiyak, kinuha ang kanyang anak, inilagay doon sa kwarto ni Elisha, na ipinagawa nila sa upper room. Inihiga doon, inilak ang kwarto, hinanap si Elisha. Hinanap niya, nagsumakay siya ng kabayo, hinanap niya at pinuntahan niya. Sabi niya, hindi ako aalis sa bahay na to hanggat hindi kita kasama. Kasi sabi niya doon sa alagad niya, hindi, dalhin mo na lang tong tungkod ko, itapat mo doon sa bata. Sabi niya, hindi, sabi ng babae, hindi ako papayag. Kailangan sumama ka sa akin. Hindi ako aalis sa lugar to nang hindi kita kasama. So sumama sa Elisha at pagdating doon, bagamat inilagay ni Gehazi doon sa bata, yung tungkod ni Elisha, hindi nabuhay. Pero anong ginawa ni Elisha? Niyakap ang bata at nagpray at nabuhay sa upper room. Amen po ba? And pangatlo, si Dorcas, siya ay namatay doon sa Acts chapter 9, verse 37 to 40. At iniyakan siya ng maraming babae. Mabait si Dorcas, di ba? Napakabait niyang lingkod. Iniyakan siya ng mga babae. Anong ginawa nila? Nung pagkatapos linisin ang katawan ni Dorcas, dinala dun sa upper room, inihiga, at pinag-pray siya ni Pedro. Anong nangyari? Siya ay nabuhay. At ang isa pa na sinabi ko kanina, yung Acts 20 chapter 20, verse 7 to 12, si Eutychus. Sa upper room din yun nangyari, nahulog siya, di ba? Pinag-pray din siya ni Apostol Pablo, at siya ay nabuhay. Anong ibig sabihin dito? That the upper room is a place of resurrection. Ibig sabihin, anumang parte ng buhay mo na namamatay na, there's a death looming in that part of your life, maybe in your marriage life, medyo hindi na magandang relasyon yung mag-asawa, namamatay na yung magandang relasyon. Nag-uumpisa ng magsawa ang isa't isa, maaring unti-unti nang namamatay ang pananampalataya mo, nangihina ka na, nanlalamig ka na, umaaring namamatay ang iyong finances sa umagang ito, sa oras na ito. Ano mang mga namamatay na sitwasyon sa buhay mo, kaya yang buhayin ni Lord. Yung mga sitwasyon, yung mga relationship na nananawa na, kaya yang muli i-revive ng Panginoon. I-refresh. Amen po ba? Kung ikaw ay nandulupay-pay na sa iyong pananampalataya, God is able to resurrect it. Kaya niya muling buhayin ang iyong pananampalataya. Kung ang finances ay aandap-andap na, kulang na, wala na, kaya wala nang pag-asa, kaya muli ni Lord na pagyamanin ka, paasensuhin ka, pagpalain ka. Lahat ng mga namamatay na bahagi ng buhay mo, kaya yan i-resurrect ni Lord, kaya yang buhayin, kaya yang muling palakasin. Amen po ba? Pag tayo ay nananatili sa kalinga ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Kaya huwag tayong bibitaw sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. So sa aking pagtatapos, at kung ikaw man may mga anak na lumayo na sa pananampalataya, manalig at manampalataya ka, na ngayong taong ito, ibabalik ka ng Lord sa kanyang ministeryo. Amen po ba? Hindi mo problema yon, problema ni Lord yon. Ang gagawin mo lang, manalangin ka, manampalataya at magtiwala. Kaya ni Lord i-resurrect, kaya ni Lord i-restore yung pananampalataya na nawala dati sa mga anak mo. Ibabalik yan. Amen po ba? Amen. So, sa aking pagtatapos, in summary, para maalala ng lahat, living in the upper room is a picture of us. Tayo yon, seated with Lord Jesus in heavenly places, living under the grace of God. Nabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos, na kung saan tayo ay blessed, tayo ay punong-puno ng biyaya, provided, lahat ng pangangailangan natin binigay na ng Panginoon, iniingatan. Amen po ba? Sheltered and protected. This is the upper room, the place where we are seated with Christ in heavenly places, where we are fully blessed, well provided, sheltered and protected.
And the upper room is significant for us because it is a place where we can receive our healing. It is a place where practical wisdom for every area of your life ay mararanasan at matatanggap mo. It is also a place of being filled with the Holy Spirit. Mapupuspos ka ng banal na Espiritu, and it is a room for resurrection and restoration. Amen po ba? Sa Diyos po lamang ang kapurihan.